Glenn Nuego po, reporting for duty. Mainit-init pa. Nakausap po namin kanina sa aming radio program sa Riding in Tandem sa DCWB ang bago pong hepe ng Philippine National Police, si Lieutenant General Jose Nartates Jr. Okay? Sinabi niyo ho sa amin na kahapon lang daw ho niya nalaman na siya ho ay magkakaroon ng changes sa Philippine National Police. Okay? Then, kaya nga po bigla daw ho siyang bumalik, no? From Mindanao, kung saan po siya dineploy, bumalik po siya ng Manila. And kaninang umaga, he was informed na yun, siya na raw ho yung papalit. Okay, tinanong ko kung sila ho ba ay nag-usap na ni General Nicolas Torre regarding this. So, ang sabi niya ho, hindi pa raw. Dahil hindi nga umattend kanina si PNP Chief Torre dun po sa turnover ceremony. No? And naitanong ko ho kung kumusta kaya sila, no? Pero sabi niya, nangingibabaw po ang disiplina at professionalism sa hanay po ng PNP. Siya raw po ay sumunod lang sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at siya ay tinalaga bilang susunod po na hepe ng PNP. Tulad daw po ng kanyang ginawa, takbo raw kagad siya sa Mindanao nung siya po ay idineploy doon ni General Torre. Wala daw siyang ginawa, no? Kundi sumunod ho dahil pagpapakita raw po yun ng pagiging professional. At sa tingin niya ho, yun po yung highest form ng discipline, no? Sa hanay po ng Philippine National Police. Sa tanong naman about reforma, dahil kilala nga po si General Torre bilang reformist, wala naman daw po siyang babaguhin. Yung sabi niya ho, yung 5-minute response policy ni dating PNP Chief Torre, pagpapatuloy niya raw ho yan. And wala daw siya nakikita ron at palalakasin palalo yung mga existing program ng PNP. So yun daw yung kanyang gagawin. In terms naman po sa balasahan sa PNP, of course, yan po ay daraan na raw po of course sa recommendation. Dadaan sa tamang proseso with the recommendation of NAPOLCOM. Diba? Magre-recommenda siya, pero dapat ho may approval yan ng National Police Commission. Okay, so naitanong ko rin ho sa aming panayam kung ano yung magiging action niya, no? Kung maalala ho ninyo, nagkaroon ng alingas-ngas noon sa PNP. Mas lalong uminit yung usapin nung nagpakita po ng suporta yung PNPA alumni, 'di ba? Kay PNP Chief Torre nung kasagsagan po ng issue sa NAPOLCOM. Sa mga hindi po nakasubaybay, na-reject po kasi ng NAPOLCOM yung ginawa pong balasahan ni PNP Chief Torre. Doon nga po yung kung saan tinapon niya ho sa Mindanao si General Nartates, no? So tinanong ko si General Nartates, paano niya i-handle itong issue na to? Kasi baka may issue ng politika, no? Sa labas po ng organisasyon ng PNP. Pero sabi po ni General Nartates sa amin pong panayam, mananatili pong professional ang PNP sa usapin pong ito at tuloy-tuloy lamang daw po ang trabaho. So ayan mga kapuso, painggan nyo at panoorin ho ninyo itong aming panayam kay Lieutenant General Jose Nartates. Sir, kumusta kayo ni General Torre? Right now, hindi pa kami nakapag-usap kasi wala kanina siyang turnover. So, I just assume. So, yun po yan. And I have an orders and I was designated by no less than the Chief Executive, ang ating kagalang-galang ating Pangulong BBM. Oo. Yeah. Sir, so okay naman kayo? Sunod po tayo. Oo. At and of course, it is expected sa lahat ng member ng PNP. Totoo naman, sir. Walang permanente dyan tandem di ba? All right, sige. And kailangan sumunod because that's the highest form of discipline. Very good, very good. Just like me, when I ordered to head the APC, takbo po tayo dun. Tama. Na-issuehan tayo ng Oscar. Be professional, sir. Professionalism at respeto, sabi nga nila tandem. All right. Yung PNP po is dynamic at saka professional organization. It is expected na lahat po ay sumunod sa chain of command. Yes. And gampanan po ang trabaho. Opo. So yun lang po ang kailangan doon. So ayan mga kapuso, para pa rin po sa mga ganyang uri ng content, kung gusto niyo po ng mga on the ground na mga pangyayari, don't forget po to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo.